Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Atin namang i-analyze ang pinaka-crucial game na naganap sa match between Wesley So and Jose Martinez. Itong si Jose Martinez, maraming pinipisak na mamaw ito. Pati si Magnus pinipisak nito sa mga online tournaments At may mga nagsasabi na ito raw ay gumagamit daw ng computer engine para daw itong si ganito, si ganyan. Pero bilib ako kay Jose Martinez, no? Pati nga si Kramnik umiyak diyan di ba? Pero ngayon, aba, sa best of 4 games ito Pero yung pinaka-last ang ating i-analyze dahil after 3 games, 1.5, 1.5. Tingnan natin itong pinaka-matinding pang-apat na game dito sa katatapos lang na Julius Bayer nila. Ang ginawa ni Martinez nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez. Ayun, nakita na naman natin. Si Wesley mismo ang tumira. Favorite Berlin variation. Rook E1, Knight D6, Knight takes E5. Bishop E7 at Bishop F1. Ayan, talagang hindi sinasabay ng capture yan dyan. Kasi pag sinabay po yan, papabor yan sa black. Magiging bishop pair at ready to develop na ang bishop. Okay? At kung ito naman ang pang-capture, ganun din. Magdi-d take C6 pa rin at magkakaroon ng tempo development ang light square. Kaya sa ganitong sitwasyon, dahil naka-threat ang bishop, ay ibinababa na lang para mapreserba ang light square bishop. Takes, Knight F6, Rook E1, at nag-Knight F5. Ayan, para makahinga naman ng development, D-pawn na para makalabas naman ang bishop. D4, D5, C3, Bishop D6. Ayun. Para pupunta yung queen doon, mga ganong idea para maka-atake. At yung Bishop D6 ang nagpawala sa bookline dito sa chess.com opening database. Dahil ang mga na-try na dito, nag-Knight D6, C6, Bishop G5. Ayan. Pero itong Bishop D6 ni Wesley, mukhang bago na namang idea dito sa Berlin. Knight D2, C6 para solid lang, Knight F3, Rook E8, takes, at nag-Bishop D3. Pero yun nga, pag sinabing Berlin mga kamatsas, talagang equal to the max ito, tabla-tablahan lang. Dinoble ang atake sa Knight at sinuportahan, Rook E1, Knight G7. Ayun, para next, baka isalubong o kaya Bishop G4, nag-Queen C1. Isasalubong naman sa Dark Square Bishop. Pero inunahan na ng Bishop G4 at nag-Queen D1. Ayun, medyo parang may nasayang na tira doon, ano? Nag-Queen C1 tapos nag-Queen D1. Hindi nakayanan ni Martinez ang pressure na hatid na paparating. Bishop takes Knight na tipong masisira ang pawn structure or shield ng White King. Nag-Queen D1, Rook E8, H3, takes, at nag-Bishop F5, takes. Okay? Halos equal. Pero magkakatalo lang talaga sa pundasyon ng endgame. Itong H4, kaya pinush yan para makontrol ang 2 pawns, H at ang G pawn. So yan po yung mga teknika na hindi pwedeng mag G4, yen pasant lang. Nag-King F1 at nag-G5. Ayan na. Knight E1, saan pupunta yan? Pupunta sa D3, magmamaneuver. King G7, Knight D3, Queen G6, and King E1. Ayan. Knight E7, King D1. Ano bang gagawin plano? Queen E4. Ayan na, na-pressure na si Wesley. Pero nag-F4 lang. Okay. Pambasag lang. At kinapture. Takes. Ayun. Dito na bad move si Martinez. Dapat daw ang tira yung isa. Knight takes. Ito naman po kasi tipong parang one piece down. Pero syempre, may capture din pala. Iniisip ko lang, capture. Bishop takes pero magiging knight versus bishop. Pero mahirap pa rin yun. Pero dito lang pala, bishop takes F4 na pag kumapture, tagus pa rin ang atake sa knight. So pag takes, saan man pumunta yan. Pero dito, ang nakakatakot baka mamaya biglang malapitan yung H-pawn Okay? Slightly better ang white. Pero bishop ang pinang-capture ni Martinez at kinapture ni Wesley. Takes. At nag-Knight D5. Ayan. Hinamon. Pag Berlin player kayo mga kamatsas, dapat yung endgame nyo, grabe, superb dapat yan. Solid dapat.
Ay, kinapture. Medyo in-underestimate dito ni Martinez ang outcome ng King and Pawn ending. Lumamang bigla sa evaluation, oh. Dapat daw ang tira, knight e6 check, huwag makipag knight to knight. Pag nag king f7, knight d8 check, king e7, papakapture ang pawn, tapos knight f4, may bawi. Tapos king e1, knight d3 check, king e2, knight takes b2, knight a5, ayun, etc. etc. Pero lamang pa rin si Wesley pero hindi ganun kalakihan kumpara dito sa kinapture. Tingnan natin, king e2, f5, ayun na mabigat, gagapang na yan. King e3, b5. Good move by Wesley. Ayun, natimpla ni Wesley, calculated niyo. Kasi itong b5, kailangan kasing mapigilan ito, mga kamatyas, yung a4. Para mapigilan yung b5. Kasi ang plano ng puti, hanggat maaari, maka b3 and c4, di ba? Kaso pag nag b3 dito, magbi b5. Kaya dapat mag a4 muna para pigilan ng b5 para maka b3 and c4. Yun po ang connection eh. Yun ang dugsong-dugsong ng puzzle niyan eh. Pero naunahan kagad ni Wesley, bago pa mag a4, wala na. Yung b3, wala na rin. Lalabas, itong 3 pawns, kontrolado ang 4 pawns. Ay talagang in effect, klarong tatawid ang isang pawn. Grabe, na-underestimate ni... Ayun, so siyempre, king f4 para di maka king g5. Kasi po, pag naka king g5, mag-f4, grabe na yan. So, king f4. Nag king f6. Ayun, ang mabigat. May mga tempo-tempo. G4 sinabay na ni Martinez. At syempre, and pasan capture, takes, and E3. Naku, to. Das king F3 and F4. Sementado ang paspon. Hindi pwedeng capturein. Hindi aabutan ng ipon. Itong H pawn, naku po, napakadaling lapitan. 1 pawn down in effect kahit na equal number of pawns Oh, ayan, tapos sa king E2 walang magawa si Martinez. Ayan, wala na, pinangsabog na. Pinangsabog na. Pero syempre kailangan pa rin kalkulahin pagka ganito, mga kamatyas, iba yung ingat. Takes. Pinagka-capture na D5 para makatawid ang isa. So may C3. Ayan na, ang bilis-bilis. C2, C1 queen na. Nakipagsabayan na. Kasi kung dito po pupunta, halimbawa para masabing walang tulak, mag-F3. Napakabilis. Pag kinapture yan, wala, ito namang isa. Pag gumanon, tatawid at tatawid, ang layo pa ng dipon. So nakipag-desperate move na dito si Martinez, nag D6 na lang para makasabay. Ayan yan, di sabayan. Pero dito, mga kamatyas, ano po yung napaka-practical na approach na ginawa ni Wesley? Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Nagpaka-practical na lang si Wesley kaysa sa makapanggulo pa yung Reyna. Queen D2 check. Yan ang mga pamatay na endgame technique. Di ba? Lamang pa rin naman ang isang pawn Malinis ang ginawa ni Wesley. King E2, King G3, King F1, and F3. Na King G1, F2. Ayun, stalemate. Stalemate ba? May pang A pawn pa King E3, ayan, para to give way sa isa pang square na tatakbuhan ng White King. At nag-A4, isang timplang A5, obligadong aangat na, lalapit na yung King, hindi na mapipigilan ng pawn promotion na magiging Queen. Congrats kay Wesley, tinibag ni Wesley ang malakas na Jose Martinez na tumatalo kay Magnus, tumatalo kay Kramnik. Iyak si Kramnik din kasi sabi ni Kramnik, nandadaya to, sobrang lakas ito sa online. Pero hindi napatunayan, sabi-sabi lang. Pag nakondisyon si Martinez, talagang matindi yan Ayan po, mga kamatyas, ang kanilang naging match. At dumire-diretso si Wesley hanggang sa nag-champion dito sa Division 2. Binalikan ko lang to dahil may mga nagre-request po. Kasi itong si Jose Martinez, tinalo nito sa match si Wesley nitong mga nakaraan. Nakalimutan ko na kung anong tournament yun na napasadahan natin. Pero isa yan sa nagpa-knockout kay Wesley, si Jose Martinez. Kaya nakabawi lang si Wesley ngayon. Okay? 2.5, 1.5 ang kanilang naging score. Maraming salamat po, mga kamatyas, sa inyong pagtutok palagi at sana natuto kayo. At bago tayo magtapos, shoutout muna sa ating mga RNT Tutorial Group Training students. Ang nanalo sa Intermediate Thematic Tournament natin ay sina Obogne Joel, Rivera, Jared, Zach, Razon,
Cesar Dennis, congratulations. At sa atin namang Advanced Thematic Training, The Tiger Pawn, Funcion Emmanuel and C. Johan Rice. Ayan. Maraming salamat po mga kamatsas at kung kayo po may mga gustong ipa-analyze at ano pang mga tanong, mga bagay dito sa ating pinag-aralan, lapag nyo lang po sa comment section below. At ang ating next batch ng enrollment o registration sa ating online training ay sa darating na po na November. Close na po kami ngayong October. Okay? So, ang maganda po niyan, pagka kayo nag-register next time, pili kayo kung kayo ay belong sa beginners, intermediate and advanced at pipili kayo, i-click nyo yung opening na gusto nyong pag-aralan. Okay? Clickable po. Pipili lang kayo at mapag-aaralan nyo. Ang magtuturo pong lahat niyan ay si Coach Kamatsas Roderick Nava. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.